Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. For my video blog tonight or today, I'd like to share with you about the gift of generosity. Iba-ibang klase ng mga tao na may mga iba na parang mga boksingero, pag nakakuha ng pera ang ginagawa ay parating nakaano lang. Di ba? Nakaganon lang, ayaw magbukas palad. May mga iba naman talaga, mapagbigay. Nakabukas ang kanyang palad, sinishare niya kung ano yung binibigay sa kanya ng Diyos. Or if not, let me ask you, are you a type of a person na madalas mo parating iniisip yung kapakanan ng iba bago ang iyong sarili? So, ang tanong, how can you say if a person is really generous? Well, I would say a person is generous based on its motives. Kung ano ba yung motibo. May mga iba kasi tumutulong dahil gusto lang mapansin, gusto lang sumikat, gusto talagang makilala, or if not, tumatakbo sa kampanya kaya siya nagiging generous. So ako naman, ang batayan ko personally, how would I know if a person's generous? If they are willing to help and give to people they do not know. No? Pag hindi nila kakilala, tutulungan nila, no? At walang nakakapansin, walang nakakita, ang nakakita lang siya, yung taong tinulungan niya at ang Diyos. 'Di ba? Like for example, yung mga taong nagtitinda sa mga kalsada, binibilhan niya ng at hindi niya tinatawaran, hindi niya talagang iniipit yung mga tao, no? Ika nga bibilhan niya, no? These are the people who are what? Generous. Number 2, they're willing to help and give to people who cannot also pay them in return. Yung mga taong hindi kaya magsukli at magbayad sa kanila, walang balik ba? Walang string attached. Kahit alam mong walang kakayanan na mabayaran itong taong ito, nanghihiram ng, let's say, ng pagkain o ng pera, magpapahiram siya. At hindi na niya tatanungin na utang to, ito parang tulong na lang. At kapag siya ay nagbayad, no? Na kung willing magbayad naman yung tao, 'di ba? Hindi niya ipe-pressure or hindi niya probably tatanggapin kasi sinabi nga niya tulong na lang. Another sign, no, of a person who's generous. These are the people who are willing to help and people who are also serving God. Yung mga gumagawa ng kabutihan, nagsisilbi sa Diyos. Nagtatabi sila ng specific amount, no? Na para makatulong sa mga taong ganun. Kasi nga, may mga tao talaga, especially nasa mission, or if not, yung mga pare o mga pastor o yung mga misyonaryo na talagang walang kakayahan na magtrabaho dahil nga ang trabaho nga nila is to also share the love of God. So may mga ibang tao, yan na yung ginagawa para yan na yung share nila, no? Para sila po ay makatulong. Pero para sa akin, ito lang personal lang naman to. Ang pinaka-importanting sign of a true generosity is when you and I are generous towards God. Dapat matuto rin tayo maging generous kay Lord. Bakit naman? Ba't naman tayo magiging matuto? Whether you like it or not, I don't know if you would agree with this, no? Do you believe that God owns everything? Okay? So if God owns everything, we own nothing, di ba? Do you believe that it is God who gives us the ability to produce wealth? Siya nagbibigay sa atin ng pagkakataon, kakayanan. So kung ikaw ay naniniwala, since siya ang nagbigay ng biyaya, kailangan matuto rin tayo magpasalamat pabalik sa Kanya. At isang pamamaraan na tayo po ay pwedeng magpasalamat at magbalik sa Kanya, ay matuto rin tayo magsauli ng ating ikapu. Okay? Or tinatawag na tithing to. Ang tithing po, ibig sabihin po, whatever you have received from God, you return 10%. Ito lang po bago lang tayo magpatuloy. Wala po tong religion, kahit na ikaw ay Katoliko, ikaw ba ay Sabadista, kahit ikaw ay Iglesia, kahit ikaw ay born again, anong mga paniniwala mo, ito makikita mo sa lahat ng mga sulat. Kahit anong pananampalataya mo, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos na Siya ang nagbibigay sa iyo ng buhay at pagpapala, then dapat matuto rin tayo magpasalamat. Okay? So ito po yung tinuturo sa atin ng ating mga ang mga magulang na matuto tayo magpasalamat sa mga taong tumulong po sa atin. And bilang ganti at pasasalamat sa Diyos, yun din po. Ang ikapu po, ang pagsasoli ng ikapu ay isang pamamaraan din kung paano tayo magpasalamat at magiging generous towards God. Ito lang kung kayo ay hindi naniniwala, walang pilitan. Pero sasabihin ko sa inyo, based on my personal experience, maniwala kayo, this is what I can say. You can never outgive God. Kung ano ang isinauli mo sa Kanya, ito ay Kanyang babalik sa iyo na siksik, liglig at umaapaw. Maniwala ka, kapatid, darating ang isang araw na hindi na magkaasya ang iyong kabad sa Kanyang pagpapala at Kanyang pagmamahal. So, my friends, I hope na sa maikling session na ito, nabigyan ko kayo ng fresh perspective kung paano malaman na isang tao ay isang tunay na generous. At tatandaan nyo to,
ang mga taong mapagbigay ay pinagpapala. Ulitin ko, ang mga taong mapagbigay ay pinagpapala. Katulad nga sinabi ni Manny Pacquiao, it is better for you to give rather than to receive. I hope that you learn from this short session, and I hope that you can be more sensitive and be more generous to other people, to the people around you, to your friends, to your relative, and especially unto God. And if you are not yet subscribed to this channel, please do subscribe at this channel, and please also get some more information and by following me at my other social media account from YouTube, Twitter account, Facebook, at saka yung Viber account ko. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.